Nakaka-alarma na yung mga bilang ng taong nagme-message at nagpapacheck sa akin kung legit daw ba yung investment na pinasukan nila. Ako po ay member ng IMG since 2012, so bali 11 years na po akong member ng IMG, 9 years na rin po ako na financial educator. Ang ginagawa po namin sa IMG ay nagtuturo kami sa mga tao kung paano nila masisecure ang kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng pag-aaral ng tamang paraan ng pag-iipon at pag-i-invest. Ang goal namin ay maisalba yung isang tao sa maling desisyon pagdating sa finances nila by investing in their financial literacy. So kung nasa sitwasyon ka ngayon na feeling mo na loko ka or na-scam ka na dati, isa sa dahilan yan ay dahil sa lack of financial education. Lack of money is not the reason kung bakit hindi nakakaipon ang isang tao, but lack of financial education. Again, kung nandyan ka na sa sitwasyon na feeling mo na-scam ka or naloko ka, wala na po tayong magagawa sa perang ininvest mo sa maling platform or facility. Ang magagawa na lang po natin ngayon, instead na mag-invest agad tayo without enough knowledge, magbigay muna tayo ng oras na pag-aralan kahit yung basic personal finance. Whether na-scam ka na or balak mo palang mag-invest pero nagdududa ka kung legit ba yung pag-i-investan mo, this video is for you. Today, pag-uusapan natin ng 3 anti-scam tips na makakatulong sa'yo para makaiwas ka sa mga legitimate investment or company. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Tip number 1, dahil nga prevention is better than cure, make sure na empower mo yung sarili mo with the right knowledge and skills para maiwasan mo ang scam. Isa sa concept na natutunan ko sa IMG para ma-detect mo kung scam ba yung papasukin mo na investment ay yung tinatawag natin na Rule of 72. Rule of 72 is a formula wherein if you divide 72 sa any interest rate, ang magiging sagot ay number of years kung kailan magdodoble ang pera mo. Let's say papangakuan ka daw na dodoble yung pera mo in 1 year. Alamin natin magkano ba yung rate of return or interest rate using the formula of Rule of 72. So, ang gagawin natin, 72 divided by 1, ang lalabas na rate of return or interest rate is 72%. Ito kung gagamitin na lang natin yung common sense natin, do you think merong company na magbibigay sa'yo ng 72% na rate of return? Tapos wala tayong ibang gagawin kundi ibibigay lang natin yung pera natin sa kanila at sila na yung bahalang pakitain ito. Wala pong legit na company na mag-o-offer na ganyang kalaking interest rate. Safe na rate of return po is average na 7% to 10% every year. Kaya kung hindi natin alam itong simpleng money concept na to, madali talaga tayong maloloko at pwedeng maubos yung hard-earned money natin. Kaya ini-encourage po namin kayo sa IMG to really give time para maintindihan po natin how money works at paano ba yung proper way to invest our money. Karamihan kasi na mga nakakausap ko na nadali na mga manloloko, sobrang busy. Kaya kapag in-invite mo sila to attend our free webinar para maintindihan nila yung basic financial concepts, hindi po sila nag-a-attend. Hindi sila nagbibigay ng time. Financial ignorance costs money. True ignorance is not the absence of knowledge, but the refusal to acquire it. Gusto mo bang i-level up ang kaalaman mo about proper money management and investing your money? Kami sa IMG ay iniimbitahan ka sa aming free webinar via Zoom. Meron kaming schedule ng Monday, Wednesday, Friday ng 8 p.m. Philippine Time. Kung interesado kang matuto, message mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com para mabigay ko sa iyo ang Zoom meeting details. Tip number 2, bago ka mag-invest, itanong mo muna kung meron bang additional fee na kailangang bayaran bago mo ma-redeem or ma-withdraw ang investment mo kung sakaling may profit na. Ang common sa nagme-message sa akin na nadali na mga scammers ay pinagbabayad daw sila ng fee kuno bago ma-withdraw ang pera nila. Understandable kung minimal fee lang yon, pero Diyos ko, kung half ng investment mo yung pinapabayad sa'yo na fee, syempre kailangan mo na mag-isip, di ba? Sa umpisa, makaka-redeem ka pa daw. Tapos sa mga susunod, pagbabayarin ka na ng mga fees. Syempre, sa kagustuhan nilang ma-withdraw yung pera nila,
magbabayad sila ng fee. Tapos may another fee na naman na sasabihin ulit hanggang sa yung profit na sinasabi nila ay nanggagaling lang din dun sa fee na binabayad nila. Ganyan po ang common na kwento ng mga nagtatanong sa akin. Sa ngayon, sa mutual fund ako nag-i-invest. And usually, merong entry fee kapag nag-open ka ng mutual fund account. Kabawasan ito sa investment mo. Meron ding exit fee kung sakaling mag-redeem ka or mag-withdraw ka within holding period na usually 6 months. Pero kapag beyond holding period na, wala nang exit fee. Tapos ang usual fee is ranging from 1% to 5.6%. Ang kagandahan dahil IMG member ako, isa sa 63 benefits na exclusive sa IMG member ay 0% entry fee. So kung nag-i-invest ka ngayon, isa to sa dapat aware ka para alam mo kung merong bang babalik pa sa'yo sa ininvest mo. Most of those people na nakausap ko na nadali ng scam, online lang nila nakakausap yung mga tao na nag-offer sa kanila ng investment via chat. Tapos, hindi man lang nila nakita ito kahit via video call to check kung totoong tao ba yung kausap nila. Kaya tip number 3 ko para sa'yo, before making an investment, make sure na nakita mo at nakausap mo yung tao na kausap mo lang via online. Kung hindi possible yung face-to-face dahil nasa malayong lugar ka or nasa ibang bansa ka, make sure kahit sa video call nakakausap nyo. Halos lahat ng hindi legit na investment or company, syempre nire-representa nila yung company kung saan daw ini-invest yung pera nyo. Kahit nasa company po kayo mag-i-invest at may pinakita pa yung mga legit na mga papers or registration, etc., huwag nyo po basta-basta ipapagkatiwala yung hard-earned savings nyo or money nyo sa taong hindi nyo po man lang nakausap or nakita. Lalo na po kung malaking halaga po yan. Huwag nyo pong gagawin yun. Minsan nga kakilala na natin nagagawa pa rin tayong lokohin pagdating sa pera. What more pa yung mga tao na nakilala lang natin online. That's why it is very important na mag-invest po tayo sa financial literacy. Para kayo na mismo ang nakakaintindi at nakakaalam saan ini-invest ang perang pinaghirapan nyong kitain. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa iyo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.